Sa video nito mga ka-dreamers, ibabahagi ko sa inyo yung luyahan ng aking pinsang buo, second cousin, anak ni Tio Beben Lamina. Ayan, yung kanyang tatay kasalukuyang nagdadamo sa puno ng luya. Yung luya ni Jimar, shoutout kay Jimar Manong Lamina, bukod sa nag-opisina, abala po siya sa pagsasaka. Sa katunayan, yung kanyang papa dito, ayan, abalang-abala dito sa kanyang sakahan. Medyo umulan pero blessing yung ulan. Kaya ibabahagi ko sa inyo ngayon yung variety ng luya na tinatawag na hybrid. Sa Cebuano terminology, ang tawag dito ay rasa. Ito mga ka-dreamers, bubunot tayo ng isang puno, regalo daw sa atin to ng may-ari ng sakahang ito. Kasi kukuha tayo ng binhi dito in the future to come para magkaroon tayo ng panimulang binhi sa ating munting sakahan. Ngayon, bubunutin na natin to. Ayan, si Tio Beben yung magbubunot. Gandahan, Tio, yung itak. Siguro kaya ng yan, Tio. Yung lang, ayan. Yung medyo maulan mga ka-tremors. Pero tuloy natin. Grabe. Ganito pala yung hybrid, ayan. Medyo nasira natin yung iba, pero tuloy natin yung video natin. Dahil sa sinabi ko nga, ang ulan ay blessings po ito. Kaya di tayo dapat mabahala kapag naulanan tayo. Di lang dapat tuluyang basang-basa mga ka-dreamers. So, yan. Na, ang lalaki. So, ibibigay daw sa atin ito. Yung binhi na ito, yung isang puno. Dadali natin sa ating munting sakahan. Pero sa kaalaman ng lahat, ang luya na ito mga ka-dreamers, yan, papakita ko sa inyo, yung kabuhang area, good for 800 kilos, ay ipinunla po ito noong January. So, good for 5 months pa lang po siya. Sa makatuwid, ang harvest season nito mga ka-dreamers ay ngayong darating na Setyembre o Oktobre. Pwede na po tayo mag-harvest ng hybrid. Ayan, yung punla ng aking pinsang si Jimar Manong Lamina. Napakaganda ng kanyang punlang luya. Grabe, nakakamangha. So, pangarap natin to na magkaroon din tayo ng hybrid na binhi. Kaya pumunta tayo mismo dito personal sa kanyang munting sakahan. Pero dahil sa umulan, tinan natin kayaning puntahan pa yung kanyang ibang luya dun banda sa tuktok ng bundok na yan. Hindi naman kalayuan dito, pero sa susunod na video ibabahagi ko sa inyo during harvest season. Dadako tayo doon nang makita ninyo. God bless po, Insan Jemar. Dahil sa plano ng aking pinsan mag full blast plantation po siya ng luya by next plantation season. God bless po. Share po natin yung video, wag po natin kaligtaan dahil sa blessings po ito Dahil sa pinakita ko sa inyo yung kagandahan ng mga punla kapag nasa magandang lupa yung ating pinaglagakan ng ating mga pananim. Tulad nito, yan, pagmasdan ninyo yung bunga ng kanyang luyang hybrid. Ayan, papakita ko sa inyo yung kabuuhan nito mga ka-dreamers. Hindi pala kabuuhan dahil sa masisira natin yung luya. Din tayo dapat basta-basta lang na gagayak dyan na hindi magkaroon ng maayos na alignment yung puno ng luya. Dahil sa ang luya ay matampuhin masyado. Yun yung buong katotohanan dyan. Shoutout po kay Jimar Manong Lamina. Share po natin yung video dahil umulan Shoutout po sa taga-Dinuan, sa Patag yung aking tiyuhin, si Tio Beben Buhali Lamina. Yung kanyang tatay ni pinsang Jimar Manong Lamina. Ayan, kaganda ng hybrid na luyahan. Mangha yung gawa ng ating mga kamay. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsusumikap. Dapat tayo magsumikap bago natin makamtan yung blessings ng poong may kapal. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan. Thank you, Lord.